Matigas ang ulo niyang umiwas kahit na magalang siyang inanyayahan ni Jinbo na sumali. Ngunit sa isang punto, lumapit na mismo si Jinbo sa kanya, nagdesisyong kumilos ng direkta. Inihain niya ang kanyang ulam sa isang plato at may ngiti, inalok ang lalaking mahaba ang buhok na tikman kahit isang piraso. Ano bang iniisip ng taong ito? Naisip ng lalaking mahaba ang buhok habang tinitignan ang ulam na may pagkasuklam at namula ang kanyang mukha sa galit. Nakakatawa, sigaw niya at tinampal ang mangkok mula sa mga kamay ni Jinbo gamit ang matalim na galaw. Para kay Jinbo, hindi lang yun simpleng pagtampal sa mangkok kundi isang suntok sa kanyang puso. Tinanggihan at hinamak ang kanyang mga pinaghirapan. Bumagsak ang ulam sa lupa, kumalat sa damuhan, at nagliparan ang mga piraso ng karne sa iba't ibang direksyon. Bakit mo dinala sa akin ang kabalahuraang ito? Patuloy na pang-uuyam ng lalaking mahaba ang buhok, hindi pinapansin si Jinbo. Si Damho, na nakaupo sa mesa, ay tahimik na nakikinig sa bawat salita ng bastos na lalaking iyon. Matapang pang idineklara ng lalaking mahaba ang buhok na ang ulam ay isang katatakutan. Sa tingin mo ba ay isusubo ko ang kabalahuraang ito na niluto ng isang tulad mo? Mariin niyang sagot ng may panghahamak. Si Jinbo, na nakatayo sa harapan niya, ay nagsimulang manginig, hindi mo ari kung dahil sa galit o takot sa martial artist. Ang mga palusot ng lalaking mahaba ang buhok ay puro kababawan, na sinasabing aksidente lang daw niyang pinakawalan ng singaw kay Jinbo, ngunit tunog mahina ito. Nagsimula nang magsalita si Jinbo, umaasang mapapaniwala niya ang lalaking iyon sa kanyang inosensya, ngunit bigla siyang hinablat nito sa kwelyo, iniangat mula sa lupa gamit ang isang kamay. Paano mo nagagawang umasta ng ganito? Magpakatao ka, sigaw nito nang walang pagtitimpi sa galit. Kasabay nito, hinugot niya ang kanyang espada, hawak pa rin ang leeg ni Jinbo, na para bang handa niyang tuparin ang kanyang banta. Ngunit biglang may isang tao mula sa gilid na kalmadong nag-utos sa kanya na ibaba ang kanyang mga kamay. Ang mga salitang yun ay nagmula sa isang batang itim ang buhok na nakaupo sa mesa, si Damho. Ramdam na ni Jinbo ang enerhiyang nagmumula sa kamay ng lalaking mahaba ang buhok, na tila lumalagos sa kanyang katawan. Gayunpaman, ibinaling ng lalaking mahaba ang buhok ang atensyon niya kay Damho at may panghahamak na tinanong kung ano ang sinabi nito. Inulit ni Damho, ibaba mo ang mga kamay mo, kung hindi ay babaliin ko ito. Nang marinig ito mula sa kung sinong bata lamang, itinuring ito ng lalaking mahaba ang buhok na isang walang galang na insulto. Ang galit niya ay halos umabot na sa sukdulan. Ang enerhiyang umaapaw mula sa kanya ay tila sa isabog na. Isang espesyal na teknik ng mga Southern Clan Warriors na dahilan kung bakit siya mapanganib sa laban. Para sa isang hindi bihasa sa martial arts, imposibleng labanan ang ganoong kalakas na enerhiya. Ang isang babae, na namalayang nawawalan na ng kontrol ang sitwasyon, ay nagsimulang sumigaw sa lalaking mahaba ang buhok, pilit siyang pinatitigil. Ngunit hindi ito pinansin. Samantala, nagsimula ng kumilos si Damho. Hindi niya hahayaang panoorin na lamang ang kanyang kasama na hinahamak at hawak sa kwelyo. Seryoso si Damho at hindi inasahan ng lalaking mahaba ang buhok ang ganitong pagliko ng mga pangyayari. Ramdam na ang napakalaking lakas ni Damho bilang direktang banta. Sinubukan ng lalaking mahaba ang buhok na lumaban ngunit matigas pa ring hawak si Jinbo, iniisip na magiging mahusay itong panangga o human shield. Ngunit bumagsak ang planong iyon sa isang iglap. Lumampas sa lahat ng inaasahan ang bilis ni Damho, wala ng oras ang lalaking mahaba ang buhok na gamitin ang katawan ni Jinbo bilang depensa. Matapos makatanggap ng isang mabilis at matinding suntok, napasigaw sa sakit ang lalaking mahaba ang buhok. Gamulong siya sa lupa, nagkalat ang mga bato sa paligid dahil sa lakas ng kanyang pagbagsak. Tinamaan din si Jinbo na bumagsak sa kanyang mga tuhod at itinukod ang kanyang ulo sa lupa. Nang itinaas niya ang kanyang ulo, unti-unti nang lumino ang kanyang paningin. At ang tanging naiwan sa kanyang alaala ay isang malakas na pagsabog. Kalma lang na sinabi ni Damho sa lalaking itim ang buhok, lumayo ka, Hangal. Alam ng lalaking yun kung ano ang ibig sabihin ng maramdaman ang tunay na lakas at gamitin ang pananakot laban sa mahihina. Ngunit sa kaloob-looban niya, hindi pa rin niya matanggap na kaya siyang atakihin ng isang tulad nito. Batid ng babae kung ano ang maaaring nangyari kung hindi nakialam si Damho, malamang ay namatay na si Jinbo sa isang suntok lang. Unti-unting tumayo ang lalaking mahaba ang buhok. Ramdam ang epekto ng matinding suntok sa kanyang katawan na nag-iwan ng bakas ng sakit. Ang kirot na ito ay nakapapasok hanggang buto, hindi tulad ng normal na pinsala.
Subalit ang mas masakit ay ang pagkadurog ng kanyang dangal na tila tinapakan. Gayunpaman, tinitignan lamang siya ni Damho nang walang pakialam, tila ba hindi mahalaga kung ano ang iniisip niya. Nang hihina ngunit puno pa rin ang galit, tumayo ang lalaking mahaba ang buhok gamit ang huling lakas niya, mahigpit na hawak ang espada. Sumisigaw siya ng "Mamatay ka" habang papunta kay Dam, halatang uhaw sa paghihiganti. Espada sa kamay, sinugod niya si Damho na may malinaw na layuning tapusin ang laban sa isang matinding hampas. Ang kanyang teknik na Sky Slicing Blade ay kilala bilang sukdulang halimbawa ng husay sa espada ng Southern Clan. Tiyak niyang sa pagkakataong ito, hindi siya matatalo sa mga tricks ni Dam, 100,000 positions, sigaw niya, habang sabay na itinataas ang espada at ang kaluban nito upang i-activate ang teknik. Agad niyang ginamit ang galaw ng kanyang mga paa, na lumikha ng ilusyon ng mabilis na paggalaw. Isa itong teknik sa pakikipaglaban na bumubuo ng 12-dosenang clones na umaatake mula sa iba't ibang direksyon upang lituhin at desarmahan ang kalaban. Agad na lumitaw ang mga clone at sabay-sabay na sumugod kay Damho. Isa lamang sa kanila ang totoo, ang natitira ay mga ilusyon na nilikha upang malinlang ang kalaban. Sa bilis ng mga pangyayari, hindi na nakapag-react si Damho, napakaraming kalaban, at tila imposibleng hanapin ang tunay na umaatake. Nag-aapoy pa rin ang galit ng lalaking mahaba ang buhok dahil sa panghahamak ni Damho sa kanya. Patuloy na umiikot ang mga clone sa paligid ni Dam na nagdudulot ng kaguluhan at matinding presyon. Sigurado ang lalaking mahaba ang buhok na magiging miserable at walang kalaban-laban si Dam dahil sa kanyang teknik. Ngunit, nanatiling kalmado si Damho. Laminggi siya at napansin ang paggalaw sa kanyang likuran. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa dibdib at nag-concentrate, unti-unting nililikha ang enerhiyang nagtataboy sa lahat ng nasa paligid niya. Ang mga nanunood ng laban ay unti-unti nang nagpakita ng awa, na tila ba alam nilang hindi patas ang laban. Si Jinbo, na bahagyang lasing, ay tahimik na nanunood ng labanan at naiintindihan niyang mahihirapan si Damho. Mabilis na tumingin si Damho sa kanan at napansin ang isa sa mga clone na bumaba mula sa ere, na itinutok ang espada nito sa kanyang noo. Ang espada ay kumikislap na parang sinag ng langit, ang teknik na Sky Slicing Blade. Ibinuhos ng lalaking mahaba ang buhok ang lahat ng lakas niya sa kanyang galame para sa isang matinding atake. Ang espada ay dumaan ng ilang sentimetro mula sa leeg ni Dam, halos tinatamaan siya, ngunit tila hindi pa ito ang araw na puputulan ang kanyang leeg. Ano ang ginagawa niya? Naisip ng lalaking mahaba ang buhok habang napansin niyang namumula ang mga kamay ni Damho. Ang mga kamay nito ay naging matigas, na para bang hindi na kayang batasin ng kahit espada. Paano ito posible? Tanong niya sa sarili, habang naguguluhan at namamangha sa hindi kapani-paniwalang lakas ni Damho. Paano nagagawa ng isang binata na labanan ang 10 clone ng sabay-sabay at manatiling matatag? Ang mga mata ni Damho ay tiwala na tumalon mula kaliwat kanan, tila binabasag ang lahat ng ilusyon ng kanyang kalaban. Dumagundong ang kulog at yumanig ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa habang pumosisyon si Damho para umatake. Ang kanyang kamao ay nakahanda, lumilipad siya patungo sa lalaking mahaba ang buhok na parang kidlat na handang punitin ang lahat ng madaanan. Isang galaw lamang ng kanyang kanang kamay ang sapat upang makapagbigay ng mapaminsalang suntok. Subalit sa kritikal na sandali, nagawa ng lalaking mahaba ang buhok, sa sukdulang pagsisikap, na ipwesto ang kanyang espada upang harangin ang suntok. Gayunpaman, ang lakas ng kamao ni Dam ay lampas pa sa kakayahan ng espada, na bumigay at nadurog sa maliliit na piraso. Ang metal ay parang salamin na bumagsak mula sa lakas ng tama. Ang espada lamang ang tanging hadlang na pumihil sa suntok mula sa direktang pagtagos sa katawan ng lalaking mahaba ang buhok. Ngunit nang mawala ang espada, ang suntok ni Dam ay tuluyan pa ring tumama sa kanyang target, kasing bilis ng kidlat, kasing tumpak ng kagat ng ahas, at kasing hapdi ng pagtama ng maliit na daliri sa kanto ng kama. Isang pagsasama ng tumpak na galaw at mapanirang lakas, labanan ito ng buong lakas ni Damho. Bawat suntok ay punong-puno ng enerhiya na kayang ibigay ng kanyang katawan. Ang mga sigaw ng sakit mula sa bibig ng lalaking mahaba ang buhok ay maririnig sa malayo. Gumapang siya sa kanyang mga tuhod, hindi kayang pigilan ang sunod-sunod na hampas ni Dam. Ang kaya na lamang niyang gawin ay tiisin ang kirot na bumabalot sa kanyang katawan, mula sa dulo ng kanyang mga daliri hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ngunit hindi pa tapos si Dam. Hinawakan niya ang braso ng lalaking mahaba ang buhok, hindi inaalis ang malamig niyang titig.
Binalaan na kita tungkol sa iyong mga kamay, malamig na sabi ni Dam, na inaalala ang una niyang babala. Nalugmok sa kawalan ng pag-asa, nagsimulang magmakaawa ang lalaking mahaba ang buhok, ngunit hindi natinag si Dam. Gamit ang kanyang buong lakas, inihilig niya ang braso ng kalaban, at nangyari ito, tila bakidlat ang dumaan sa buong katawan ng lalaki. Ang sakit mula sa bali ng kanyang buto ay matalim, isang sandaling tiyak niyang hindi niya malilimutan habang siya'y nabubuhay. Gayunpaman, si Namgano ay direktang kamag-anak ng Southern Clan, na kilala bilang Gate na nagpoprotekta sa Seiyun, at alam ito ng lahat ng nanunood. Alam din ni Pick na ang kanilang angkan ay hindi kailanman nakakalimot, mabuti man o masama ang nagawa sa kanila. Ang pagbasag ng galang-galangan ng isang miyembro ng ganoong klaseng angkan ay isang seryosong bagay na may mabibigat na konsekuwensya. Sa sandaling yun, dumating ang mga matatanda sa lugar ng labanan, tinatangkang itigil ang away. Wala silang ideya kung ano ang nangyari at tila litong-lito. Isa sa mga matatanda ang agad na tumakbo sa lalaking mahaba ang buhok, na namimilipit sa sakit habang hawak ang nabasag niyang braso. Ang unang bagay na napansin ng lalaking mahaba ang buhok ay si Damho, ang nagdulot ng kanyang pagkakapilay. Agad siyang nagbanta, sinasabing hindi magtatagal ang mga magiging konsekuwensya ng ginawa ni Dam. Ngunit sumagot lamang si Damho ng malamlam ng ngiti na lalong nagpainit sa ulo ng kanyang kalaban. Walang pakialam si Dam sa mga banta at nagpatuloy sa paglakad. Ang kanyang kilos ay puno ng tiwala at bilis na halos nagtatalsikan ang alikabok sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang galaw, nakakaiba sa pangkaraniwan, ay lalong nagpatindi ng tensyon. Napansin ng lalaking mahaba ang buhok na kahit minsan, hindi nagpakita ng kahinaan si Damho. Hindi ba't ang pagiging pilay niya ang kanyang kahinaan? Naisip niya, sinusubukang tuklasin ang maaring maging Achilles heel ng binata. Alam niyang ang pinsala sa mga kalamnan ng binti ay maaaring magdulot ng pagkabaluktot ng mga buto at makaapekto rin sa kalamnan ng leeg at gulugod. Pagkatapos ng lahat, alam niyang mas mahusay ang isang mandirigma kung kaya nitong panatilihin ang tamang tindig at galaw nang walang kahinaan. Ngunit habang pinapanood si Damho, alam niyang hindi iyon ang kaso. Ang lakas ng binata ay tila perpekto. Paano ako natalo sa isang hanggal na tulad niya? Hindi makapaniwala si Namgano habang nanlilisik ang kanyang mga mata sa kahihiyan. Ano ang magandang sangkap para makagawa ng Morem? Biglang tanong ni Damho habang tumitig sa kanya. Ang tanong na ito ay labis na nagpagulo sa isipan ng lalaking mahaba ang buhok na halos hindi siya makahanap ng tamang sagot. Nalilito siya at tuluyang napako sa kanyang kinatatayuan. Sinubukan niyang linawin ang usapan sa tanong, ano ba ang pinagsasabi mo? Tungkol sa'yo, syempre, sagot ni Damho. Tinulungan ng langit ang mga Morem, kaya't isang biktima ang natagpuan sa tamang oras. Walang alinlangan sa tono ni Damho na malinaw ang kanyang intensyon. Naintindihan ng lalaking mahaba ang buhok na ito ay tungkol sa bilang, at naisip niyang narinig ni Damho ang kanilang naunang pag-uusap. Pero paano niya nagawa yun? Walang guro ang kayang makinig ng ganoon katumpak. Napaisip siya, marami akong panahong ginugol sa piitan, patuloy na sabi ni Damho, kalmado ang tinig, na para bang sinasagot ang hindi pa naitatanong. Sa madilim na lugar na yun kung saan isang sinag ng liwanag ay hindi pumapasok, alam mo ba kung ano ang pinakakawili-wili? Kahit ang pinakamahinang kalansing ay rinig na rinig. Kapag ang isang bato ay nahulog at tumama sa mga dingding, ang tunog nito ay tumitindi ng 10 o 100 beses. Natuto akong maramdaman ang tunog na yun gamit ang buong katawan ko, dagdag pa niya, puno ng hindi matitinag na kumpiyansa. Pinapaisip ni Damho ang kalaban kung gaano kabigat at hindi matatakasan ang ingay na yun, na laging nariyan at walang tigil. Kahit tinakpan ko ng putik ang aking mga tainga, nanatili ang tunog. Ngunit ang kamanghamanghang bagay sa katawan ng tao ay ang kakayahan nitong mag-adapt. Sa paglaon, natututo itong iwanan ng ingay na hindi mahalaga, at marinig lamang ang kinakailangan, kahit gaano pa kaina ang tunog. Ang mga salitang ito ay parang palaisipan para sa lalaking mahaba ang buhok, at gusto niyang maintindihan kung saan papunta si Damho. Nagtatanong ka kasi hindi mo alam, dagdag ni Damho ng matalim, tila binabasa ang iniisip ng kanyang kalaban. Lalong napaisip ang lalaking mahaba ang buhok, at naging sigurado siya, narinig talaga ni Damho ang kanilang pag-uusap. Ngunit nagpumilit siya, sa tingin mo ba ay makakalusot ka ng ganun-ganun lang matapos mong saktat pilayin ang isang miyembro ng Southern Clan? Sa ganitong kababaw na dahilan, galit na tanong niya. Agad niyang inutusan ang mga Golden Swords na sugurin si Damho.
Dahil nagbubaw ka ng dugo ng aming miyembro, hindi ka namin mapapatawad. Ipakita ninyo ang kadakilaan ng Southern Clan. Huwag kayong magpigil, pwede nyo siyang patayin kung kinakailangan, galit na sigaw niya. Wala nang magagawa ang mga swordsman kundi sundin ang utos. Sabay-sabay silang umatake gamit ang kanilang mga espada. Ang pagharap sa Golden Swords ay napakahirap, at alam ito ni Pick na nakatayo sa likod ni Damho. Magpanggap na bahagi ng Southern Clan? Mas malala pa ito, bulong ni Pick habang pinapanood ang sitwasyon. Samantala, pumwesto ang mga swordsman sa paligid ni Damho, nakahandang umatake mula sa lahat ng direksyon. Ang kanilang mga espada ay kumikislap habang mabilis na iwinawasiwas sa hangin. Ang kanilang sandata, ang tinatawag na Sword of the Thunder, ang kanilang pangunahing kalamangan sa laban. Sinubukan nilang palakasin ang kanilang opensa, ginamit ang lahat ng kanilang alas. Para kay Pick, tila hindi malulutas ang sitwasyon. Napuno ng kaba ang kanyang isipan. Kaya ba niyang makalaban ng mag-isa? Tanong niya sa sarili. Ngunit bigla niyang naramdaman ang mainit na bugso ng enerhiyang nanggaling sa kamao ni Damho. Isang suntok ang tumama sa mukha ng kalaban, wala siyang itinira. Kahit laban sa mga armado't bihasang mandirigma, nakipaglaban si Damho gamit lamang ang kanyang mga kamao. Ang kanyang lakas ay napakalupit, at ang labanan ay naging isang bagyo ng suntok at galaw. Nagliparan ang mga katawan ng kanyang mga kalaban sa iba't ibang direksyon, mga bumagsak na nilamon ng sakit, walang lakas para bumangon muli. Ang kanilang mga ungol ay tila musika sa hangin. Ang sinumang nasa paligid ay hindi naiwasang maglabas ng mga sigaw na katulad ng sa mga taong nagdurusa sa matinding sakit. Sino ba itong demonyo? Naisip ng kanilang pinuno, sinusubukang intindihin kung paanong napakadali lamang ni Damho na talunin ang kanyang mga pinakamahusay na mandirigma. Paano ito posible? Ang mga Golden Sword Masters ay ang pinakamahuhusay na mandirigma ng Southern Clan. Bukod dito, 5 lamang sa kanila ang lumahok sa labanang ito. Ngunit kahit sila ay lubos na natalo at hindi man lang nagpakita ng kanilang kakayahan. Kahit ganoon, patuloy pa rin ang lalaking mahaba ang buhok sa pag-uutos sa kanyang mga tao na huwag umatras at patunayan ang kanilang kakayahan. Ngunit nanatiling hindi nagbabago ang sitwasyon, mga nalaglag ng ngipin at mga napinsalang katawan lamang ang naging resulta. Nagsimula nang maintindihan ng mga mandirigma na ang nangyayari ay hindi pangkaraniwan, wala itong loika. Ang kalaban nila ay tila isang halimaw, walang awang nagpapahirap sa sinumang harang sa kanyang daraanan. Ang mga bulong-bulungan na hindi raw niya makontrol ang kanyang kapangyarihan ay nagmukhang mga katawa-tawang kasinungalingan. Ngunit kahit anong chismis ay hindi makapagbibigay ng kahit kalahating paglalarawan sa tunay na lakas ni Damho sa laban. Ang lalaking nakapiring na nanonood ng labanan ay hindi pa kailanman nakaramdam o nakakita ng katulad nito. Namangha siya hindi lamang sa lakas kundi pati sa pabigla-biglang paraan ng pag-atake ni Damho. Ang bawat galaw ay lalong nagiging mapanira kumpara sa nauna. Bihira makita si Damho na nagngingit-ngit sa galit, ngunit ang sandaling ito ay isang pagbubukod. Ang kanyang galit at determinasyon ay lumikha ng isang tanawin na iisa lamang ang naiisip ng mga nasa paligid. Ang taong ito ay isang tunay na demonyo sa anyo ng tao. Biglang pumasok sa isip ng pinuno na nasaktan marahil ni Damho ang kanyang binti, ngunit hindi ito naging hadlang para sa kanya na mawalan ng disiplina ang pinakamahusay nilang swordsman. Ang kanyang itsura ay parang halimaw na nagpapanginginig sa mga katawan ng kanyang mga tauhan dahil sa takot. Ngunit ang kanilang pinuno, na itinuturing ang sarili bilang isang dalubhasa sa martial arts, ay hindi kayang ipakita ang kahinaan. Agad niyang iniutos na dalhan siya ng isang punyal, handang sumabak sa laban ng siya mismo. Humakbang siya, inilagay ang kanyang paa sa tamang posisyon upang maramdaman ang suporta at balanse. Pagkatapos ay tumalon siya ng may puwersa, kung saan naghihintay ang punyal sa ere. Hawak ng pinuno ang punyal hindi sa hawakan kundi sa mismong talam, isang mapanganib ngunit napakahusay na galaw. Isa itong bahagi ng iisang paggalaw, at ngayon ay mabilis siyang bumabagsak pababa, direkta kay Damho na may matalim na talam na nakatutok. Heavenly Kara, ito ang kanyang trumpo, ang huling sandata na kanyang inihanda para sa labanang ito. Wala na siyang ibang pagpipilian, kaya ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa isang hampas. Ngunit kahit ganoon kabilis ang galaw ng pinuno, nagawa pa rin ni Damho na iwasan ito. Hindi makapaniwala ang pinuno, hanggang sa huli ay inisip niyang tatamaan niya si Damho. Ang matingkad na liwanag mula sa talam ay patuloy na lumalaki, nilalamon ng paligid habang papalapit ito sa braso ni Damho na tila handa ng bumigay.
Ang kislap ng espada ay nagbigay anyo ng isang heavenly punishment na sisir sa anumang harang sa daraanan nito.